mahigit 356 million pesos na jackpot prize sa Grand Lotto 655 na panalunan ng isang taga-Luzon. 12 ramp controller ng Ninoy Aquino International Airport nag-resign dahil sa umano'y mababang sweldo at kawalan ng benepisyo. Mga dormitoryo sa Maynila, ininspeksyon ng Manila City Administrator's Office. Paupahang nahuling walang permit, agad inirekomendang ipasara. 5 sa bawat 10 Pilipino pabor sa diborsyo sa Pilipinas ayon sa isang survey. Lalaki sa China nanalo ng katumbas ng halos 100 milyong piso sa lottery. Tinanggap ang kanyang premyo ng nakasuot ng maskara. At halos 2 taon matapos pumanaw, kanta ni Michael Jackson mula sa kanyang posthumous album, patok pa rin sa Billboard chart. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mahigit 356 na milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655 na panalunan na. Ayon sa PCSO, isang maswerteng taga-Luzon ang nakakuha sa winning number combination na 9, 5, 26, 30, 19 at 45 sa naganap na draw kagabi. Ditong nakaraang Nobyembre, isa ring taga-Luzon ang nanalo na mahigit 700 na 40 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655, pinakamataas sa puyan sa kasaysayan ng Lotto sa Pilipinas. Babalik na sa 30 million pesong pot money sa magiging draw sa Sabado. 12 ramp controller ng Ninoy Aquino International Airport nag-resign dahil sa umano'y mababang sweldo at kawalan ng benepisyo. Sa kabila nito, tiniyak naman ng pamunuan ng paliparan na hindi nito maapektuhan ang operasyon ng mga airport terminal. Narito ang report ni Rida Reyes. 39 na lamang silang natirang mga ramp controllers ng NAIA, mga tauhang nagtuturo sa mga eroplano kung saan ito magtutungo para gumarahe matapos lumapag. 12 kasamahan kasi nila ang sunod-sunod na nagsipagbitiw nitong buwan. 8 ang nagbitiw mula sa NAIA Terminal 3, 2 sa NAIA 2 at tig-isa sa All Domestic Airport at NAIA 1. Madalas umanong reklamo nila ang sweldong 13,000 pesos kada buwan at kawalan umano ng benepisyo. Ka-up, so they decided to return to ka-up as ramp controller at because of higher wages also, because it's more of an issue of the greener pasture, and we cannot prevent them from seeking better opportunities whether in country or outside the country. At hindi raw malayong masundan pa sila. Kwento sa akin ng isa sa mga naiwang controller, handa rin daw siyang mag-resign kapag tinawagan na ng kumpanyang inaplayan. Hindi kayang sustentuhan yung pamilya ko ng sweldo rito. So, ang sweldo mo rin, sir, 13,000? 13,400 isang buwan. Siyempre, merong slowdown ng traffic. Lalo na sa pagkontrol ng inbound and outbound traffic dito sa lahat ng terminal. Sa ngayon, sapat pa rin naman daw ang bilang ng mga ramp controller kahit may mga nagbitiw at hindi raw inaasang makakaapekto ito sa operasyon ng paliparan. We're setting the motion already to increase their salaries. And at the same time, we'll be requesting to give them the provisional authority to hire them as casual. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Nananatili namang normal ang operasyon sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. May panawagin naman ng mga pasahero sa pamunuan ng NAIA sa gitna ng kinakaharap nilang problema. Mula sa NAIA, may live report si Victoria Tulan. Victoria? Pia, sa kabila nga ng pagbibitiw ng 12 controllers, nananatili pa rin daw na normal ang flights dito sa NAIA. Normal pa rin ang pagdating at pag-alis ng mga eroplano dito sa Ninoy Aquino International Airport, kahit na nagbitiw ang ilan sa traffic controllers nito. Bagaman hindi pa may detalye ng media affairs ng NAIA ang mga hakbang na gagawin ng kanilang pamunuan para resolbahin ang problema, tiniyak pa rin nila na ginagawa ngayon ang lahat para hindi maapektuhan ang flights at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero para kay Villa Perez na naghatid ng kaanak sa airport kanina, dapat ay madaliin ng NAIA ang kanilang aksyon at agad nang magdagdag ng tao. Samantala, kampante naman si Lizelle Tamayo na magiging maayos pa rin ang operasyon ng paliparan kahit nga may kakulangan sa tauhan. Kasama ang kanyang mga kaopisina, lilipad si Tamayo papuntang Taiwan ngayong umaga para magtrabaho. Palagay ko dapat mag-hire sila ng mga tauhan, ng manpower para na may mag-assist dun sa mga nangangailangang passengers dito.
Sa tingin ko, safe pa naman din. Siguro kasi sa dami naman ng umaalis ngayon, hindi naman sagpapahintulutan na delikado yung pagbiyahe, diba? So, siguro safe. Sana safe. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa NAIA. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad, nagulat live mula sa NAIA. Kaugnay po ng Bantang Yamang, kasama natin si Ginoong Manny Hortaleza, Head Ramp Controller ng Ninoy Aquino International Airport. Ginoong Hortaleza, good morning. Good morning. Opo, gaano ho ba kahalaga yung trabaho ng isang ramp controller? Pag ito po'y medyo nabawasan na po dyan ang bilang sa ating paliparan. Siyempre, magkakaroon ng konting slowdown ng traffic pag tayong kulang ang mga ramp controllers. Opo. Dahil yung mga complement na tao na dapat ay magkukulang. So, it should be exact complement and there'll be no interruption in the traffic situation. Pero ang role ho nila, nakababa na ho ba yung eroplano o kahit nasa himpapawid pa? Ang trabaho ng ramp controller is on the ground. Nakababa na yung eroplano? Nakababa na, pan-landing. The control tower, the Manila Control Tower, will transfer the responsibility to ramp control so they can proceed to their gate assignment. Okay. Kung kulang yan, ang mangyayari, madidelay yung pagbaba ng mga pasahero, no? Yung pagtigil din po ng eroplano, tama ho ba? That's one way also. Saka siyempre, kung kulang ang tao, ayun na, magkakaroon ng, siyempre, yung hindi naman pwedeng 8 oras na nakaupo sa isang ramp controller. They have to rest also. Kumbaga sa ordinaryong parking, intay muna dyan habang inaayos pa yung ibang sasakyan. Parang ganon, no? Parang parking boy. Actually, may mga schedule, naman sila, gate. Okay. Matagal na ho bang problema yung sahod nila, Ginoong Hortaleza? Matagal na yan. Ever since, hindi na na-inclusion sila for a long time. Member ho ba sila ng union o paano ho bang sitwasyon dyan? Wala silang union association. Meron lang silang, kasi they are contractual. Contractual. So, okay. Yung paalis po at nakakuha na ng trabaho abroad, madadagdagan pa ho ba? Meron pang ibang nag-aantay. Okay. So ngayon po, open naman po sa pagtanggap ng mga bagong ramp controller itong inyong tanggapan, no, Ginoong Hortaleza? That's open as long as they are qualified or regarding their qualification. Ano ho ba kinakailangan para ikaw yung maging isang kwalipikadong ramp controller? Number one is you must have an ATC license or air traffic controller license. Opo. And also experience in controlling traffic. Kasi maraming nangangailangan ng trabaho. At ano bang unang bayad? Magkano ho ba? Saan po? Sa pagiging ramp controller? Sa ngayon po is 13,000 plus lang. Fix yan, naka-fix yan. Fix po yan. Okay. Maraming salamat po at good luck po sa inyong trabaho. Kahit kulang, alam kong ginagawa nyo lahat ng magagawa nyo para maging maayos ang traffic dyan sa NAIA. Salamat po. Okay. Ginoong Manny Hortaleza po, Head Ramp Controller ng Ninoy Aquino International Airport. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Office of the City Administrator ang ilang dormitoryo sa lungsod ng Maynila. Ang manahuling walang permit, agad inirekomendang ipasara. Narito ang report ni Steve Dailisan. Unang pinunturya ng Manila City Administrator's Office ang Tierra Linda Dormitory sa Sampaloc, Maynila. Hinanap ang building, sanitary at business permit pati na ang Fire Safety Inspection Certificate. Inalam din ng mga inspektor kung gumagana ang mga emergency light at kung naaayon sa standards ang fire exit. Pinasok din ang mga kwarto. Higit sa 100 border ang kasya sa buong dormitoryo pero sapat naman daw ang ventilation dito. Sapat din daw ang seguridad dahil may CCTV camera pa. Ang dormitory na ito, pasado raw sa inspeksyon.